Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-uusapan po natin ang Pangulong Marcos, yung pagdepensa niya sa kanyang DILG Secretary at ganun din po siya po ay binatikos ng mga mambabatas tungkol doon sa unfair trade deal. O yung lalong-lalo na yung pagbawas lang ng 1% na taripa sa ating tarif na inimpose ng Amerika. No? Mga senador po na hindi po masaya sa nangyari dito sa usapin ng Pangulong Trump at Pangulong BBM. Okay, so simulan po natin mga kababayan. Ano ba itong sinabi na naman ni Secretary Jomvic Remulla ng DILG? No, marami po kasi ang bumabati ko sa kanya. Bakit nga ba? Ito po sa politiko. Wala akong minura, hinamak. Jomvic Remulla won't drop humor in public alerts. Yung naman pala. Meron yata siyang sinabi sa kanyang post na parang nagpapatawa kasi sabi niya humor in public alerts. Wala naman daw siyang minura at hinamak. Despite getting funneled online for injecting humor in walang pasok advisories, DILG Secretary Remulla is not about to change his communication style. Remulla defended that while he uses humor in his announcement, his message remains accurate and respectful. Yun naman pala 'di ba? Ang daming letga meaning galit. Pasensya na, pero hindi na ako magbabago ng ugali. Kung ang biro ko ay di karapat-dapat para sa inyo, tandaan ninyong wala naman akong minura, minaliit o hinamak. Wala rin akong binola o sinabing kasinungalingan. A little humor never hurt anyone. Ito po yung mga sobrang sensitive. Ito po yung mga, alam mo na, galit sa'yo na hinahanapan ka ng butas, yung hindi makalet go. Kasi nga, supporter ka ng Marcos, nasa gabinete ka ng Marcos, yung mga anti-Marcos, hahanap sila ng butas para pulaan ang mga kaalyado ng administrasyong ito. Ganun po talaga, no? Nagmura ba? Wala. May hinamak ba? Wala. It's a little humor. Come on, loosen up, dude. In recent days, Remulla has been tasked to announce class suspension in flood-hit areas via social media. The former Cavite governor has kept his casual and lighthearted messaging style, which some netizens found inappropriate and amid the calamity. Some claim that Remulla light tone downplays the struggles of flood-hit communities. Ayan naman pa. Ano nga bang sinabi niya doon sa kanyang post? Hindi ko po makita mga kababayan. Sa mga masyadong tight, sa mga masyadong sensitive, di ang gawin nyo, i-unfollow nyo na lang si Jomvic Remulla. Kayo naman. Konting humor. Hindi naman minura, hindi naman nagsinungaling, walang hinamak, o ano gusto nyo. Sobra naman kayong seryoso. Ngayon mga kababayan, ano po ang sabi ng ating Pangulong Marcos dyan sa ginawang parang humoristic message ni Jomvic? Marcos, fine with Jomvic's humor in flood posts. As long as he gets the message across. Yun naman pala. As long as na maipahayag niya yung mensahe after drawing plaques for his informal humorous announcement about work and class suspensions amid the foul weather. Jomvic Remulla has found an ally in President Marcos who did not rebuke his cabinet official for his informal tone. Ay naman pala in a press briefing at Breyer House in Washington DC, Marcos said he is not bothered with how Remulla delivers the message as long as the message get across. He remarked that some Filipinos criticize him for the way he speaks, similar to the plaque that the DILG received in the past few days. Correct.
That's the way I speak. That's the way he speaks. As long as he gets the message across, that's what it's for. That's what all these posting are for, and get some information across. He went on, as long as he achieves that, he managed to do what he sets out to do. Oh, Marcos said he would rather not judge Remulla for his style of delivering vital announcement to the public amid the heavy downpour from the southwest monsoon, which caused massive floods in several parts of Luzon. I am not exactly a judge of literary style. I don't know how you want to put it. So that's really, I have to consider that out of my purview. O, dinan nyo? Buti pa ang Pangulo, may humor. Eh kayo, wala. Puro kayo nega eh. Puro kayo bitter. Sige, tuloy nyo lang yan, no? Okay? O ako po kung wala namang problema doon, napaabot ng butihing DILG Secretary yung mensahe, konting humor lang naman. Kayo naman, para lang kayo nag-joke-joke dyan ng kwentong pare, kwentong Juan at Pedro. Basta malaman nyo, o wala naman palang pasok, okay. O bawal dumaan dito kasi bahang-baha, disgrasya, ganon. Nang pambihira naman. Yung mga pikon, yung mga hindi makatake ng light joke, wag na kayong pansinin si John Beck, pwede ba? Okay, punta naman tayo dito, no? Yung mga senador. 3 senador binatikos yung trade deal na nangyari dyan sa Pangulong Trump at Pangulong BBM. Unahin natin si Pampilo Lacson. Sabi niya dito sa Politico, nakaka-insulto. Ping Lacson slams Marcos Trump trade deal, tariffs deal. Nakaka-insulto kasi daw po disadvantage ang nangyari sa Pilipinas. Hindi daw maganda. Puro pabor sa Amerika. O, sabi niya, this is definitely not the most fair deal between decades of old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look for other trade partners. Okay, punta ka ng China, Lacson. O, naiinsulto po si Lacson. Ha? Ito namang isa, si Mig Subiri. Parang lugi ata tayo. Mig Subiri warns zero tariff on US imports to harm Filipino farmers. O, farmers na naman. Ha? Lugi daw tayo, sabi ni Subiri. Ginagamit niya yung tungkol sa mga farmers. Oo. At hinahalin tulad pa nila yung mga trade deal tariffs sa ibang bansa na mas mababa daw. Tulad ng Japan, tulad ng India. Oo. Ang gagaling nyo pala no? Mamaya, no? Okay? Ano naman ang sabi dito ng kanyang ate? Yung ating babalo. O, paano tayo nanalo dyan? Jaime Marcos hits unfair PA-US tariff deal. O, alam mo naman ito, anti-America talaga itong si Jaime Marcos. O, sabi pa niya, kailangan ko munang makita at mabasa ang buong kasunduan. Pero kahit sinong tanungin, eksperto o kaniriwang tao, 19% na taripa sa US tapos 0 na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? O, ayan, paano daw nanalo, mga kababayan? Ha? Okay, so tanungin mo kapatid mo, basahin mo muna. Bago kasi kayo magsalita ng ganyan, bakit hindi kayo makipag-meeting sa Pangulo? At bakit hindi kayo nakipag-meeting sa Pangulo bago siya pumunta sa Amerika? Sabihin nyo yung mga inyong salaubin, yung mga gusto nyong mangyari. O di kaya, kayo na lang makipag-usap sa Amerika. Tingnan ko kung gaano kayo kagaling makipag-trade deal kay President Trump. Aside doon sa tariff na yan, ano ba ang advantage na nakuha ng Pilipinas, mga kababayan? Ano-ano yung pwede nating makuha dyan, ha? Ito, tingnan nyo to. Sabi dito, may nag-post dito. Ayan 1% for the flag. How Marcos turned a tariff tweak into a strategic jackpot. Ayan po. What people think this is, wow, 1% lang para saan? Just another trade deal, nothing to see there. What this actually is, a security deal disguised as trade. A 1% tariff ship, 0 tariff. PH gets defense leverage. US gets strategy loyalty. Ayan po, basahin nyo na lang, mga kababayan. Kayong mga senador, puro naman kayo kuda.
Ba't hindi kayo sumama doon? Hindi kayo naging envoy kasama ng Pangulo para sabihin nyo, oh, President, talo yata tayo. Kumbinsin mo pa si President Trump. Dapat pwede siguro 15% na lang. Saka wag nyong ihantulad yung mga taripa ng ibang bansa. Iba-iba ang sitwasyon, mga kababayan. Pambihira naman kayo, no? Kung gusto ninyo, kayo ang maging presidente. Jaime Marcos, Ping Lacson, Mig Zubiri, kayo ang magpresidente. Tapos pumunta kayo sa White House. Kung si Trump pa ang presidente, kausapin ninyo. Ano ang maibabargain ninyo? 'Di ba? Ano? Pambihira, oh. May nangyari namang maganda. 1% is 1%. Bakit hindi nyo antayin yung paliwanag ng Pangulo? Nagpaliwanag naman ng Pangulo dyan. Antayin ninyo. Bago kayo kumuda ng negatibo, alamin nyo muna kung ano nangyari talaga. Pambihira naman, oh. Magbibigay naman ng official report ang Pangulo. Oh, di ba? Ba't hindi nyo muna basahin? Hindi, nagbibigay na kayo kaagad ng negatibong aspeto, kaya mas malaki pa yung negative. Alam nyo naman ng mga Pilipino, madaling maniwala sa negatibo, sa mga chismis, pambihira, oh. Hay! Para lang may magmatter kayo, mapansin kayo. O ikaw naman, Ping Lacson, basahin mo muna. Hindi porket fiscalizer ka na sinasabi mo, basahin mo maigi. Tapos look for another trade partner. Ang gusto mo, China. Di pumunta ka China. Ina talaga. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.